Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni VP Sara tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa Davao City. Yung hindi katanggap-tanggap ala martial style na pag-raid sa Kingdom of Jesus Christ compound nakarang araw. Ito po ang pamahayag ng ating magiting na VP Sara. Pahayag, sabi niya, kaisa ako sa mga mamamayan na nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Tibuloy na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at autoridad sa harap ng mga sibilyan. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa mga sibilyan, at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon din sana ang mga Davaoenyo at ang buong sambayanang Pilipino at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Sukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines and Secretary of the Department of Education. So, napapanahon po itong ganitong mensahe. So, dalawa yung kanyang target audience. Unang, ang mga law enforcement agencies, lalo na ang PNP, nanawagan siya, at ang mga Davaoenyo at ang Pilipino. So, dito ako believe kay VP Sara na he speaks out her mind. She speaks out her mind. Hindi siya takot. Although napaka-subtle yung niya, with respect. Kaya lang nakikita ko yung kanyang pagkondina sa hindi katanggap-tanggap na sistema ng ating kapulisan. Yung sinasabi ng kapulisan na peaceful man kuno. Yung kaibigan ko nga galit na galit. Sabi ng mainstream media, napaka-peaceful. Grabe kasi taga Davao itong kaibigan ko. Di ko na kayang tanggapin yung nangyayari sa Davao ngayon. Sabi niya. Sabi ko, yung pulis lang ang nagsabi na peaceful. Okay? Anyway, nakikita ko yung mga pulis, grabe ang pressure sa kanila. Yung pressure na huliin si Pastor Kibuloy at all cost. Kaya yun, nangyari na madaling araw, mag-raid ka, it's a civilian compound. Tapos, okay lang sana kung walang nasaktan. Klaro, may mga nasaktan na mga mamamayan. Yun ang nasobrahan sa it's an overkill. Pero mo yan, 2 battalions. Kaya, yung pag-deploy ng 2 SAP battalion. Itong mga SAP, parang Philippine Army o Philippine Marines ng pulis ito. Dinideploy lang sa matinding kaguluhan. Mga the best of the best ng mga PNP. Kung ma-assign ka sa SAP, you are somebody. Hindi ka basta-basta na pulis pag nasa SAP ka. Kailan? Ang deployment nila sa mga magugulong lugar. Ganyan po ang SAP. Kaya nga nagkaroon tayo ng Mama Sapano Massacre o SAP 44 dahil yun, pambato natin yan, mga SAP. Bakit mo i-deploy ang SAP sa Davao City na magulo naman? Bakit? Takot sila sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ na payapa naman sila.
Sabi nila, maraming armas, mga sakop ni Pastor Kibuloy. Isinurrender ng mga armas. Ano bang mga armas na? Kaya, I'm sorry, naawa lang ako sa mga kapulisan. Naprapraning na lang sila kasi pressure sila ng powers that be. Gustong-gusto nila talaga huliin, maaresto si Pastor Kibuloy. Kaya ito nagresulta ng overkill. Kahit anong sabi ng pulis, sabi nila hindi daw overkill. Sa kanila yon. Sa mga mamamayang Pilipino, mag-deploy ka ng special. Okay lang sana kung ordinaryong mga pulis. Okay. Ito, may nabasa akong post ni Jay Sonsa. Isinare niya yung reklamo ng mga pulis. Binisaya yung something like that na, pastilan, ito na naman, sabi na. Yung checkpoint daw na 24/7 kami nandito sa checkpoint na walang katuturan na pag-checkpoint. Ngayon, nagrereklamo yung mga pulis na na-involve dito sa operasyon na paghuli kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, hindi in public nga makareklamo. Isinare lang ni Jason sa yung comment ng isang pulis na hindi niya na pinangalanan. Nagrereklamo na rin ang mga pulis sa overkill, sa walang katuturan na mga utos, kailang wala silang magawa. Kasi utos, susunod lang sila. Kaya lang, pag ituloy-tuloy nila yung ganito, sana wag silang magsisi itong administrasyon kasi may hangganan ang lahat. The men and women in uniform are Filipinos, may damdamin, may isip, although they are bound to follow orders, kailang hindi lahat ng orders, yung legal orders. Kung hindi na legal, hindi na moral, darating yung panahon, yung loyalty ng mga men and women in uniform, hindi na sa tao, hindi na sa kundi sa Constitution at sa taong bayan. Sana hindi darating yung panahon, history repeat itself na yung nangyari kay President Era na nag-withdraw ang support ang men and women in uniform sa sitting president dahil ang taong bayan ay umaalsa na nasaksihan ko yung yugto ng ating kasaysayan na bigla ako nung sabihan kami, nasa Cagayan de Oro ako nung panahon yun, tumawag ang aming commanding general na sabi niya, you prepare, we have made a decision. The Armed Forces of the Philippines and PNP has withdrawn its support to President Estrada. You just follow the chain of command. So ang chain of command na break na kasi withdraw ng support sa Commander-in-Chief. So AFP Chief Staff na nagkasundo sa PNP Chief, down the line, sumunod kami, nag-withdraw ang mga men and women in Europe sa sitting president. Kaya, ayun. Mabuti na lang din at payapa na umalis si then President Joseph Estrada. Sana hindi darating sa puntong ito na mapuno ang salop ng mga men and women in uniform dahil hindi naman sila robot, hindi naman sila tao rin sila. May damdamin at nakikita nila kung ano ang tama, ano ang mali, at kung may kalabisan na, I believe time will come, our men and women in uniform will wake up someday. Okay? So, salamat po. Kaming minamahal, magiting na BP Sara sa inyong pakikiisa sa mga mamamayang Pilipino na nananawagan ng katahimikan, kaayusan sa pagpapairal ng batas na walang masaktan na mga sibilyan, mamamayan, lalo na kabababaihan at kabataan.